Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Mga problema ang kabi-kabilaan, pero wag mo lang problemahin yan. Kami na ang bahalang magbigay ng solusyon sa mga inaarap nyong hamon. Alam niyo naman dito sa atin, pag may issue, wag nang palakihin. Ating harapin face to face. Ako ang inyong lingkod na never kayong iiwan, Alex Calleja. Gusto nilang mag-iwan ng mga opinyong tumatatak ng todo. Silang ating mga sausawer at sausawer dito sa studio. Walang iwanan ng tandem ito, lalo na kung nagkakapang gulo. Sila ang ating mga maring referee na sina Maripe 1 at Maripe 2. Siya lang ay nandyan at never nang iwan. It's our medical personnel from Medic 1. At ang grupong 3-in-1 na lagi nandyan for their words of wisdom, we have the beautiful Attorney Lorna Kapunan. The debonair Dr. Law Brother June Banag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio, tagapayo. And the one who has always been there dahil hindi nang iiwan since day one, it's our Queen Mother, Mama Bonggacious, Mama Carla Estrada! Yes, yes! Good morning! Good morning, good morning, good morning, trio tagapayo! Woohoo! Ayan, ako! Wow, busog kayo, no? Dumami! Okay. Isang sanggol ang pag-uusapan natin ngayon dahil parang tuta daw na ibinigay lang sa kapitbahay. Grabe, grabe. At ngayon, gusto nang bawiin ng tunay na ina ang bata. Pero lumalaban ang nag-alagang kapitbahay. Kaya ang tanong natin sa tunay na ina at kapitbahay, laban-laban? 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 Ang mga problemang hindi na kailangan pang pabutin sa demandahan, harapin natin! Face to face! Hoy, KP, ang kapal naman ng mukha mo para pagkalat na kinidnap ko yung anak mo. Lahat ng ginagawa ko para sa anak mo. Ang kapal naman ng mukha mo. Dito tayo ngayon maghaharap sa face-to-face. Lahat ng sama ng loob ko, ilalabas ko na kayo. Kasama natin ngayong umaga si Donna. Ano ang problema, Donna, dun sa anak mo? Ikaw ba yung nanay ng bata? Actually, hindi po. Sa akin po siya binilin. Ilang taon siya nung binilin sa'yo? Actually po, 3 weeks pa lang po siya. As in, baby pa po siya. Baby. Hanggang ngayon, nasa amin po siya. So, 3 weeks old, halos kakapanganak lang. Yes po. Pero, hindi ba to binisita? Binibisita niya po dati, nung baby siya, once or twice. Kung hindi ko po sabihin na bisitahin niya, hindi niya bibisitahin yung bata. Pero nung dinadala pa lang niya yung baby, usapan niyo na ba to na Wala po pagkapanganak kaming ibibigay usapan. niya? Hindi po, wala so po ano kaming nangyari? usapan. Bakit after 3 weeks biglang Kasi pinaalaga sa'yo? Ang sabi niya po kasi is, kailangan niya na daw po mag-work. So, reason niya is walang mag-aalaga ng baby. So, since wala naman na akong maliit na inaalagaan, so ako mismo nag-offer na, sige, iwan mo, total 1 week lang naman, sabi ko. So ang usapan niyo is 1 week muna. Yes, Mayroon 1 ba week. kayong kasulatan? Wala po, kasi- Okay, after a week, ano nangyari? Binalik mo na. After a week, hindi na po siya nagparamdam. Since hanggang 2 years na.
Sabi So ko, after a week, ang sinasabi mo ba, pauwi kayo ng Antipolo? Yes, kasi po, lilipat na nga po kami ng Antipolo. Okay. Kasi doon na po kami mag-i-stay. Kasi doon siya So mag-aaral. ngayon, yung ang mga anak ko. inisip mo na ibalik yung baby. Sabi ko, paano yung baby mo? Hindi, te, sige, dalhin mo muna. Sabi niya sa akin. So, since naman mabait ako, concern ako dun sa baby, kasi mahilig din naman ako sa baby. So, sumuo naman ako. Tapos ngayon, naririnig ko sa kapitbahay, ang sabi, suswelduhan daw ako. Ganito, ganyan. Actually, wala kaming usapan na ganun. Sa akin, wala yan. Pera lang yan. Madaling kitain yan. Pero ang buhay ng bata, hindi mo pwedeng iwanan yan. Bata yan eh. Na gusto nang kunin yung bata sa'yo. Opo. Bakit, ano nangyayari? May problema ba na hindi mo maibalik? Kasi, Ma'am Carla, sa totoo lang, ang hirap ibalik. Kasi, unang-una, napamahal na sa amin yung bata. Kasi, sa totoo lang ako ha, katwiran ko, wala sa dugo. Kahit kadugo mo man siya o kalaman mo o hindi man, kung sa'yo siya lumaki or mas kung concern ka dun sa bata, hindi ko siya kayang bitawan. Bakit hindi mo siya kayang bitawan? Mahal ko yung bata at ayoko Ano mapaniwala. pang ibang dahilan? Kasi addict siya. Ngayon naman ay tawagin natin ang inang nag-abandon na raw ng kanyang anak. KP, pasok! KP, diretsahang tanong, bakit ngayon mo lang kinukuha daw ang anak mo after 2 years? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! KP, gusto ka naming marinig. Ano nangyari? Bakit inabot ka ng 2 years daw bago mo kunin yung bata? Good afternoon po. No? May pinag-aralan po akong tao para sabihin ko lang po sa kanya. Wala po sa usapan yung mga ganong eksene. At saka una sa lahat, 2 weeks po yun. At ang kausap niya po kapatid ko, hindi ako. Teka lang ha, wala akong kausap na kapatid mo. Ikaw ang kausap Si Odessa, ko. nasa kanya Hindi, lahat ng... ikaw ang kausap Naku, ko. wag nga tayo magsinungalingan dito. Oy, hindi rin ako nagsisinungaling. Naku, para lahat sabihin naman kasi Totoo sinungaling. lahat Ikaw yung nagpabinyag. sinasabi ko sa'yo. Uy ako, nagtrabaho ako, KP, te. para sabihin Wag nga ko sa'yo. wag ako. Hinahabol mo Wag siya ako. kasi ano, malaki na? Hinahabol? Oh. Sus, wag niyo nga tinatago. Wag ako, KP. Wait lang ha, wait Teka lang ha. Wait lang. Okay. Yung kapatid mo ang nagdesisyon for you? Iniwan ko po yun sa kapatid ko at ang kausap niya po yung kapatid ko. Kasi po kailangan ko na magtrabaho, hindi lang isa yung anak ko. Nag-aaral po yung panganay ko. Oh, pero hindi mo ba Wala yun hinanap sila sa mga nung 2 ganyang weeks? eksena. Excuse me naman. Wala sa'yo yung anak mo for 1 week or 2. Na, alam mo ba kung na kanino? Kasi 2 weeks old daw Alam nung ko po, kasi iniwan kausap, na. bali pinag-usapan na namin ng sister ko yun. Okay. Naiwan na muna kay Donna. Opo, nagtiwala naman ako kasi kilala siya ng kapatid Okay, ko. pero nabalikan mo ba yung anak mo hanggang mag 2 years old? Opo, stay in po kasi ko dun sa bar na pinapasukan ko. So, ang hirap po na uuwi ako, iniipon ko na lang yung pamasahe kahit nga kumain eh. Tinitipid ko yung sarili ko eh. Masuportahan ko lang mga anak ko eh. Okay, pero I think walang karapatan ng kapatid mo na mag-iwan ng anak mo sa iba, ha, KP. So, dapat may alam. Anyway, nandyan si Attorney Lorna Kapunan. So, for 2 years, kailan mo siya huling nakita? Last month lang, eto lang po kasi nung nagbabike ako sa Bliss, hindi pa po nila yung sinasabi sa akin na andito yung anak ko kung hindi ko po maririnig. At yung mga batang chismosa, malilit sa amin chismosa na eh. Kasi naririnig sa salita niya, sa bunganga niya po. Kasi ang sinasabi mo, totoo ba, Donna, na hindi man lang sinilip, hindi man lang tinex? Ano ba? Opo yan, marami po magpapatunay na hindi So, niya hindi man ako lang kumukuha ng sinisilip simpatya yung ng anak niya. kapitbahay po. Kasi ayoko Marami nang po binubuli yan. ako ng tao. Marami po talaga nag-ano na, KP, di kita tinuring na Iniingatan iba. ko nga to Teka eh. lang, wait Pangalan lang. ko eh, O ako apelido din, ko. inaantay ko dito Oh, para ay, sabihin ko hindi. lahat ng gusto ko sabihin May sa'yo. iniingatan Wait akong lang. pangalan. Wala kang Hindi ako iniingatang kagaya mo. pangalan. Chismosa Oy, may ka pinag-aral. kasi. Hindi ako chismosa. Sus! Hindi ako chismosa. Ang May dami pinag-aralan nagsabi. ako. Ay, nga ako, uy. KP, ako ang nag-alaga ng anak mo. Anong sinasabi mo sa Okay, mga kapitbahay? salamat. Wait Wala lang, akong- makinig Uy, ikaw- ka. ikaw yung Wait lang, ano, makinig ano ka. Yan ba yung pinag-aralan? Alam ko yung magaling. Wala, wait lang. Wait lang. Wait lang. Wala ka nang ang utang na loob. Ichinichismis mo pa ako. May pababalangay mo ako. Na pinalabas mo, na kinidnap ko yung anak mo. Sena mo, artista ka na. Artista Hindi, ka na. P. totohanan lang Ay, tayo, ayun, KP. totoo. Kasi Ako pinagkakasama totoo yung
pinagkakakita mo yung anak Hoy, ko. hindi ko pinagkakakitaan ang anak sus, mo. nililimos mo nga eh. Hoy! Ano ka? Kapal naman ang mukha mo! Okay, KP, pero at this time, kaya mo bang, sorry KP, mahirap kasi nating maintindihan, Donna, kasi syempre kung hindi mo anak, hindi mo ba ni-ready ang oras na ito na maaring bumalik ang tunay na ina at kunin, 'di ba? Pinaghandaan ba ang pangyayaring Mama ito? Carla, pinaghandaan ko naman po yung araw na yan eh. Pinaghandaan ko po yan. Kahit sa mga anak ko, lalo na sa panganay ko, kasi ano po eh, yung panganay ko siya yung tumayong mami-mamihan niya. So ako mama tawag niya, doon sa panganay ko tawag niya mami. Magmula baby, mami na talaga tawag niya doon. Tapos sa asawa ko is papa. Once na nakita niya si KP sa Bliss, ang tawag lang niya KP. Tinuturuan niya eh. Oy, hindi! Diyan ka nagkakamali! Bakit sa tingin mo, Excuse me, ang KP bata. lang? Itinuro mo ba si KP na nanay o ayaw na rin nung Alam bata? niyo po, Mama Carla, kanina, kausap namin yung bata. Sabi ko, babalik ka na kay Mama KP. Ang sagot niya po sa akin is no. Okay, kasi bago tayo magpatuloy ha, kausapin muna natin. Kuya Alex, ang first question mo sa ating mga sausawero at sausawera. Dahil Sausawa na! Yan, maraming salamat Mama Carla. Ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating unang tanong. Kung gipit at walang-wala ang isang ina, tama lang bang ipaampon na lang ang kanyang anak? Oo! Iniisip niya kasi kung ano ang makakabuti sa anak niya. B, hindi. Siya kasi mismo ang dapat mag-alaga sa anak niya. Sausawa na! Yan! Boto na! Kung walang-wala ang ina, dapat ba ipaampon? Ang sagot, 100%. Ayun, may sumasagot na iba. Huwag naman natin yung 100%. Ito, humahabol yung oo. Yan. Pero lamang na lamang pa rin ang hindi. 75% hindi. Dapat siya mismo ang mag-alaga sa anak niya no matter what. Yan ang mga nanalo sa, ayun ang nanalo sa sausawan. Mama Carla, back to you. maraming salamat Kuya Alex. Bukod sa issue sa baby o anak, may isa pang reklamo kay KP. Ano kaya ito? Cheryl, pasok. Diretsahang tanong, Cheryl, ano naman ang reklamo mo kay KP? Yung nilalandi niya po yung anak ko. Malalaman natin ang iba pang storya sa pagbabalik ng... Face to face! Ate Cheryl, ano naman tong issue mo na sinasabi mong nilalandi ni KP? Ang anak mo? Opo, kasi po yung nabasa ko yung chat niya sa anak ko, na niyayaya niya, na hindi naman po dapat dahil inaanak niya po yun. Ilang taon ba tong anak mo? 18 na po siya ngayon, mag-19. Ilang taon ka na ba, KP? 35 years old. 35. Oh, ano ang nakita mo para masabi mong nilalandi? Niyayaya niya po about sex. Totoo ba to, KP? Wala pong... Okay, hindi raw totoo. Meron pong testigo yon, hindi lang po talaga sumama kasi busy po sa tindahan niya. Okay, so yan naman ang issue mo sa kanya. Kinausap mo ba yung anak mo tungkol dito? Hindi po nagsasabi ng totoo, huling-huli na sa chat. Siyempre, nahiya rin po siya kasi ninang niya nga po. Okay, balik tayo dun sa bata, no? Dahil ako, ang pagkakaintindi ko, pagkapanganak ni KP, after 2-3 weeks, iniwan na sa'yo. Saan ka nagpunta nun, KP? Nagtrabaho po ako. Nagtrabaho ka malayo? Sa Malate po. Malate. Saan ba kayo nakatira? Quezon City. Anak mo. Okay, so nung nagtrabaho ka doon, ang sinasabi mo, yung kapatid mo ang nag-decide. Opo, siya. Kailan ka huling bumalik? Kasi kung uuwi po ako ng uwian, yung transportation na po yung inisip ko eh. So weekly, minsan hindi ko na rin po kaya umuwi kasi pag umuwi ako at papasok ako, ngarag na po ako. Maano na po yung masakitan sa ulo, ganyan. Stress Okay, ako. so hindi mo agad nabalikan yung anak mo, pero bumalik ka after kailan? Hindi naman siya a year kasi nung... Nagpabinyag kayo? Ako po yung lahat ng Okay, sumunod. ikaw lahat. Sa akin po Pangalan lahat. mo? Opo. At saka apelido mo.
Pero magkasama kayo sa binyagan Opo, ni kaming Donna? dalawa. Parang nagtulungan po kasi kami para lang Kinuha niya mabinyagan akong yung ninang nung bata. Okay. So after ng binyag, kailan mo huling nakita na ulit? Eto na. Opo. Kasi on and off po ako sa work eh. Medyo lumapit na po kasi hindi ko na kaya hindi ko sila makita. Ginawa ko, mas malapit na lang sa place namin, yung trabaho ko. So on and off lang din po. Ikaw Ang hirap po kasi, magpapatunay, Cheryl. sa beer house lang ako nagtatrabaho. Mas easy Hindi yung- naman lang. Wala tayong issue sa kung ano ang trabaho, KP. Huwag ka mag-alala, walang judgment dito. Ang gusto nating kasi nanay ako ng 4 din na anak, ha? Gusto kong maintindihan saan nanggagaling ang pagiging nanay mo rito. Kasi ang tanong ko din kanina kay Donna, hanggang saan ka pwedeng maging nanay sa hindi mo anak? Kaya tayo may trio tagapayo para marinig ang mapagkanya natin ang mga Alam mo, Mama opinyon. Carla, wait lang po. Yes. Excuse lang po. Kung hanggang saan ako kayang maging nanay sa ibang bata, siguro hanggang mamatay ako. Okay. Well, pwede yun, no? Pero kasi may batas na maririnig natin ngayon, ano? Hindi ko sinasabing karapatan ni KP, nanay siya. Ano ba ang karapatan ng isang ina talaga? Tapos nag-abandona ka ng anak after a year, pinalikan mo. At yung nag-alaga, anong karapatan ng nag-alaga talaga? Attorney Lorna Kapunan, ang tanong po namin sa inyo ay kanino dapat mapunta ang bata sa ganitong sitwasyon? Mama Carl, sa ganitong sitwasyon, ang makaka-decide dyan ay korte na. Kasi may storya si Donna na siyang nag-alaga. Kasi miski na merong biological, iba yung nanganak sa kanya, iba naman yung nag-alaga. At after 3 weeks, inabandon mo. So point against mo yan, abandonment. Kapitbahay mo si Donna, no? Miski na sabihin mo hindi ka umuuwi, araw-araw, naimbento na yung cellphone. Hindi ka man lamang tumawag, kumusta na yung anak ko, etc. etc. Merong mga ibang paraan para pakita yung pagmamahal mo sa anak mo. Hindi, naintindihan naman natin na, ilan bang anak mo? 3 po. Ha? 3. 3. 3 ka ng mepal. 4 ang Epal anak ka. mo. Udas. Na kanino? Udas. Yung panganay mo, nasa nanay Sa mo. mama ko, bakit Yung nakikialam ka ng pangalawa, buhay nasa ko? biyanan mo. Ako nga hindi kita pinakikialaman eh. Sinasabi na Akong kasi kausap. tinatanong ka. Kung Tinatanong- bakit kinakausap. Ako na Kung Mama ako Carl- kasinungalingan ng inaan mo dito, magda ka sa labas Diba? tayo. Sabihin mo kung ano Oo, yung totoo. nagdedemanda kita. Demanda kita. Okay, pakinggan muna natin si Attorney Lorna. Okay, whether 3 or 4 ang anak mo. Husga yung gusto mo ha. Pagbigyan ko KP, kung ganyan ang pinapakita mo, talagang kung ako ang korte, hindi ko ibibigay ang anak mo sa'yo. Nananahimik po kasi ko eh, kaya nga po lagi lang Anyway, ako sa loob ano ng ang bahay. procedure? Ayoko nang binubuli ako eh. Ang makaka-decide niyan, ang DSW, pakita nyo sa kanya kung gaano ka magaling na ina. Ikaw KP, miski na absentee ka, sincere ka ba ngayon na mag-aalaga sa anak mo? Kasi sa batas, pag 7 and below, ang bata, pumupunta sa nanay. Yun ang batas, yung custody. Pero hindi rin po automatic, no, na pag 7 and below, pupunta sa nanay. Kasi pag hindi mabuti sa welfare ng bata, talagang hindi pupunta sa iyo. Ayan, malinaw. So, siya naman ang lolang sabik ng makita ang kanyang apo. Lola Beth, pasok. Tandaan, anak ko, Lola! Lola Beth, kala ko lalagpas ka na dun sa kabila. Okay. Lola Beth, ano ang nangyari? Tanong ko sa iyo, bakit mo hinayaang mawalay ang apo mo sa iyo ng 2 taon? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Ano nangyari, Nanay Beth? At nasaan kayo nung 2 taong hindi na nakikita ang apo mo? Hindi ko po alam yun, nasa Batangas po ako noon. Ngayon po, nung umuwi ako dito, nalaman ko na lang po na pinaano niya kay Donna, pinaalaga.
Ngayon po, hindi ko naman po makuha sa kanya dahil ayaw na po niya ibigay. Dahil siya na nga po nagpakahirap mag-alaga. Ang ginawa ko po, siya na lang inano ko, sabi ko, kung talagang ikaw ang nanay, ikaw dapat may karapatan sa bata. Kasi siya ang magulang eh. Kahit gustuhin man lang nanay kunin yung bata, wala naman siya magawa dahil pinaalaga lang naman sa kanya eh. Titignan natin anong magandang pwedeng gawin na hindi nyo na kailangan magpakorte. Unang-una, gastos. Bawat lingon ng abogado, bayad. 'Di ba? At yung bata, may expose sa kaguluhan. Sa totoo po, ayaw ko ng ganun. 'Di ba? Kaya natin inaayos, okay? Wag nyo nang isipin ang mga sarili nyo. Isipin nyo na lang yung feelings ng bata nagmagmumukhang pingpong. 'Di ba? Kasi kung ako ay nag-alaga, napamahal sa akin yung bata at namahal ko yung bata, at kaya ko namang alagaan, ang hirap din kasi bitawan yung bag nga eh. Hindi mo maibigay-bigay yung gamit na walang buhay, 'di ba? Pero kasi, ang sa akin, sana hindi umabot ng 2 taon bago kayo nakita. So pag-usapan nyo, wala kasi siya talaga magagawa, but the court will tell us. Hindi kami magsasabi nun na. Kung gusto nyong dalhin sa korte, sabi ni Attorney Lorna, ang korte ang magdidesisyon with the DSWD. It can be the DSWD will take the child. Silang kukuha ng bata. Yeah. At aaralin ang buhay niya kung kaya niya talagang buhayin. Aaralin, imbestigahan ang buhay mo kung kaya mo talagang Siyempre malalaman, KP, na may iba ka pang anak na wala sa'yo. So, titignan yung kapasidad. Kasi ang iisipin, hindi tayo, yung bata, na makapag-aral, gumanda ang buhay, na hindi mapariwara. Yes, KP, anong gusto mong sabihin? Kasi ganito po yun. Nagbuntis po ako. Barong-barong lang kasi tinitirhan ko eh. So parang nagbayan niyan lahat ng kapitbahay ko na tumutulong sa akin. Wala akong tubig, wala akong kuryente. Tapos nung nanganak na po ako, nakita ko yung garap po ng gatas ko kasi ganito na lang hindi ko kaya. Sabi ko, nanay ako, kailangan ko ng paraan para mabuhay yung anak ko. So nanghiram ako ng phone, post po ako sa FB na baka may alam kayong trabaho kahit pwede. Gumanon po ako. Ang dami na pong pumunta sa bahay kasi sabi ko wala akong cellphone. Naki-open lang po ako, wala po akong phone. Tapos hindi ko naman hindi naman ako masamang tao. Single mom po ako, hirap. Kaya nakaliwat ka na minsan yung anak ko. Umuula, tabing-tabing, paano to? Yung baby, hawak ko, kinakalabit kita isa. Sumilong ka, anak. Sabi ko, so nandyan siya. Hindi ko naman agad na pinukuha yung anak ko. Gusto ko lang din makita, huwag niyong ipagdamo. Alam ko naman, ramdam ng bata, nakikita ko na mahal din kayo. Pakilala niyo naman ako bilang nanay. Kasi ang hirap po. Yung matutulog ka, hindi mo sila katabi. Kakain ka, hindi ka makakain kasi mag-isa ka. Ayun po. Yung akin, gano'n. Wala, mamaya, Donna, wala kasi... Wala naman akong galit eh. Minsan kasi talagang we are pushed to the wall. Ibig sabihin, wala minsan na tayong magawa. Diba? Desperate tayo, wala na tayong magawa. Hanggang dun muna tayo. Kaya Alex, kausapin muna nating muli ang ating mga sausawerot, sausawera. Sausawa na! Okay. Mga sausawera, tulad na ko sinasabi, ang face-to-face po ay isang reality na teleserye. Pero magtatapos po ito ngayong araw ang kasagutan. Kaya standby lang kayo. Mga sausawera, sagutin na natin ang ating tanong. Kung ikaw ang nag-aaruga sa anak ni KP at walang batas na nagsasabing ang biological mother ang may karapatan sa bata, ano ang gagawin mo? A. Ibabalik ko pa rin ang bata sa kanyang tunay na ina, mas matimbang pa rin ang dugo. B. Aangkinin ko na ang bata, lalo na kung napamahal na siya sa akin at sa pamilya ko. Boto na! Yan kung halimbawa walang batas muna, wala munang korte, at ikaw ang nag-aalaga sa anak ni KP, ano bang gagawin mo? Ibabalik mo o aangkinin na? Boto na! 80%! 80% ang Maraming bumoto sa... Ay, di, mga 62%. Aangkinin ko na.
ang bata, lalo na kung napamahal na sa akin. Sino gusto magpaliwanag? Doon ako sa kabila. Doon ako sa kabila. Sino dyan? Bilis! Go, Ma'am Carls. Ay, Ma'am Carls. Hello? Ano pangalan mo? Donna po. Bakit? Bakit? Ah. Donna. Alam ba si Don? Okay, Donna, ikaw nag-aaral? Yes po. Saan ang eskwelahan mo? PUP po. PUP! Anong course mo? Bachelor of Arts in Broadcasting po. Nice. Broadcasting. Okay, Donna, anong pinili mo sagot dyan? Babalik o aangkinin? Aangkinin po. Bakit? Based lang po sa narinig ko pong kwento. For me po kasi yung welfare nga po yung tinitingnan natin. So feel ko lang po na mas capable po yung nag-alaga kaysa po sa tunay na mother. Kasi hindi mo naman po iiwanan yung anak mo kung capable enough ka po na alagaan siya. And responsibility mo po as mother na alagaan po yung anak mo. Napatingin si KP. Pumabor sa'yo. Umanon sa'yo, nakita mo ba? Donna ka pa naman, Donna siya. O sige, Donna ka na. Back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex. Eto na, abangan na natin ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face! Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita ngayong umaga, ang una nating makakausap na trio tagapayo ay si Dr. Love, Brother June Banaag. Normal na takbo ng isipan ng isang ina o ama. Kapag kailangan ng tulong, ang unang tinatakbuhan yung biyanan or nanay. Gaano man kalayo yan, takbo yan sa biyanan, takbo sa nanay. Walang mag-aalaga sa anak ko, alagaan mo muna. No? Pero dito, parang hindi natakbuhan. Even the mother-in-law, si Beth, parang hindi kabisado ni Beth ang tunay na mga pangyayari sa likod ng mga naganap ngayon. Parang ngayon lang siya nagigising, ganun pala. Tinitingnan ko lang yung kapakanan ng bata. No? After all, hindi naman tayo magde-decide dito. Gusto nga natin mapagkasundo. Tinitingnan ko lamang kasi yung 2 years na nawala sa'yo, ang sabi mo, pinaalagaan mo sa kapatid mo, yung bata. Yung kapatid mo, ipinasa naman kay Donna. Pero doon sa 2 years na yon, sa isang linggong hindi mo makita yung anak mo, parang makati ang katawan mo. Kailangan mo makita yung anak mo. Gusto mong malaman anong nangyayari. Nung birthday ng anak mo, hindi mo ba pinasyalan? Hindi mo ba? So, ito yung mga bagay na tinitingnan namin. Mabibigyan mo ba ng panahon ang anak mo kung mapunta sa'yo? Mabibigyan mo ba ng magandang guidance, moral values, foundation? Mabibigyan mo ba ng magandang kinabukasan ng bata kung sa iyo mapunta? No? So, iyon ang mahalaga. Hindi yung pag-ibig o pagmamahal ni Donna doon sa anak mo. Hindi yung tunay na pagmamahal mo sa anak mo. The question here now is, doon kasi sa pinakita mo, parang kulang na kulang bilang ina. Hindi ko alam kung bakit after 2 years saka mo habulin, no? Maibibigay mo ba sa bata ang pagmamahal, ang panahon, ang atensyon na kakailanganin niya? Kasi hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, anak, sa bar lang ako nagtatrabaho, mahirap lang ako, maliit lang ang bahay ko. Hindi pwede yun sa isang magulang. Inaasahan ko na bago matapos ang programa, hindi na kayo dumating sa korte. No? At mapagkasunduan nila lamang. Ang unang-unang reaction mo sana, KP, ay pasalamatan si Donna na nag-alaga sa iyong anak. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman makakausap natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Sa pagkakataong ito, alam niyo 2 years old yung bata, malaking factor yung sinasabi nating bond between the nanay at yung bata. Bakit? Kung nakatanggap yung bata ng pagmamahal, atensyon, at saka yung seguridad, alam niyo ba, doon nagpa-function yung kung ano yung kaisipan ng isang bata. Dahil wala pa siyang alam, di ba parang lahat tayo nag-feed ng information para yung bata magkaroon ng kaalaman. So paano
kung umabot tayo sa punto bilang nanay, wala tayong nagawang ganon. So malaking factor kung papaano lalaki ang isang bata, kung papaano siya mag-iisip. Hindi natin pa pwedeng sisihin na tinuruan ni Donna yung bata na hindi ka kilalanin. Pero napakalaking factor kung kikilalanin ka bilang isang nanay. Alam mo, sa pagkakataong ito, ang DSW, hindi lang ito yung sasabihin na magsasabi sila. May proseso talaga na kakausapin yung bata kung nakakapagsalita yan. Na hindi, kung ano ang pagkakakilanlan niya, kung ano yung gusto niyang mangyari, lahat. Kasi pinoprotektahan natin yung bata dito. Hindi yung kung ano yung gusto niya lang. Ay, gusto ko ako na mag-aalaga. Ay, hindi, akin yan. Aangkinin ko niyan kasi ako nag-alaga. Iisipin niyo palagi dito yung welfare ng bata. Pag hindi niyo inisip yung welfare ng bata, isipin niyo na lang sa paglaki nito, sisirain niyo ang buhay ng batang ito. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman, balikan po natin si Attorney Lorna Kapunan. Thank you, Mama Carla. Intindihin natin na merong difference yung tinatawag na custody at visitation. Ang narinig ko naman kay Mami KP, sabi niya, sana makilala naman ako ng anak ko, di ba? Normal yun eh. Doon na naman, pwede namang hatiin yun, ano? Parang Solomon, no? Kasi sa korte, pag nag-aaway ang husband and wife, nanay at tatay, iniisip ng court, pwede namang yung nanay may custody, yung tatay may visitation. Baka yan ang pwedeng gawin dito, no? Pag-usapan nyo. Si Donna, lumaki na si baby sa kanya. At saka hindi lang si Donna ang nanay. Meron siyang pamilya. Yung mga anak ni Donna, yung pamilya, parang youngest. Bunso na po tawag nila. Parang bunso ng tawag nila. So maganda ang home environment. Pero Donna, may nanay talaga yan. Baka naman mag-usap na lang kayo after this. Si KP, pag hindi busy sa beer house, gawa kayo ng schedule. Kunyari, visitation. Kung weekends, mas libre ka, sasabihin, pwede ka naman dumalaw. O Donna, pag weekends na hindi busy si KP, pwede mo naman padalaw o dalhin sa bahay niya. Kasi kapitbahay lang kayo. So, intindihin natin, iba, wag na kayong mag-away. Ang tutumi ang solusyon dito, hindi korte. Ang solusyon dito yung bata. Payagan mo na KP, si Donna, may pamilya, bunso siya, sa kanya na muna. Dalaw ka na lang. Magdala ka ng dalhin mo sa mall, happiness, hindi ba yung mga dumadalaw, bonding, pwede yun. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Kausapin na natin ngayon ang ating mga bisita, no? KP, anong gusto mong sabihin kay Donna? Wala naman po kasi akong talagang galit. Kasi sa totoo lang, ang laki ng pasasalamat ko sa kanya. Sa totoo lang po. Thank you, Ate Donna. Kasi andyan ka para sa akin. Alam ko naman na mahal mo ako. Naririnig ko mismo sa bibig mo yun. Lagi niya po kasi nasabi na, ikaw kahit ganyan ka, mahal kita, sabi niya sa akin. Kaya, wala namang isyong away. Baga, siguro, naasar lang talaga siya sa akin. Kasi nga, mother din siya. Ano ba naman to? Di pa rin ba magpakananay? Parang ganun po. Salamat sa pagmamahal niyo din kay Tiwala ako sa inyo, ate. Mahal ko kayong mag-ina. Thank you. KP, may pakiusap yata si Ate Cheryl sa iyo, ha? Magbago lang siya, tapos silipin niya lang yung anak niya kahit papaano masaya na ako. Maraming salamat, Ate Cheryl. Yes, Donna, na kanina pang maraming gustong sabihin. Okay, chance mo na to. KP, alam mo kung anong hinihiling ko sa'yo. Alam mo yon. Magbago ka lang. Kami ng kuya mo, nakagabay sa'yo. Kahit wala yung nanay mo, kahit wala yung mga kapatid mo, andito lang kami. Willing kami tulungan ka. Pero kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, walang mangyayari. Anytime, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Open ka sa bahay. Hiramin mo. Nakikita mo naman siya, di ba? At hindi ko siya, lagi kong pinapaliwanag kay mami mo 3.
Mama Donna, Mama KP, and Mami Stephanie. Diba? Always kong sinasabi sa kanya yon. Ang sabi niya, Mami, 3? Oo, 3 ang mama mo. Maraming salamat sa mga bisita natin ngayong araw na ito. Kuya Alex, ano ang say mo sa pinag-usapan natin ngayon? Mama Carla, may mga pinapanood tayong cartoons na hango sa sitwasyon natin. Si Tarzan, nawala sa nanay niya, pinalaki yun ng mga apes. Tapos bandang uli, nagkakita rin sila ng mga magulang nila. Si Superman, yung sasabog na yung planeta niya, yung mag-ina. Imbis na sumabog si Superman, pinadala sa Earth at pinalaki ng mga Earth. Yung Earth mom niya ang nagpalaki sa kanya. Sakripisyo talaga ng magulang ang nakikita natin sa mga cartoons na nakita rin natin ngayon dito. Kaya naman, back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Ang sa akin naman, wag na nating sukatin ang paghihirap ng bawat ina. Tunay man o tumatayong nanay lamang. Ang lagi nating isipin kapag nanay tayo ay ang kapakanan ng bawat anak. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin Face